Okay? Alright. And sa mga nandito lang sa Pilipinas, I highly suggest talaga na mag-open cam po. Sa mga OFW, okay lang po na mag-off cam. Right? Okay? And syempre, no, pangalawang house rules po natin, dapat po naka-mute po tayo. Right? Kasi the moment na magdi-discuss na po yung speaker at merong narinig na hindi kaaya-ayang boses, alright, nagluluto ka dyan o nakipag-usap ka sa asawa mo, mas maganda na mag-mute ka muna as long na hindi ka tatawagin ng speaker. Alright? Dapat naka-remain na mute lang po tayo. And pangatlo, okay? Pangatlong house rules po natin, dapat be in the now ka. Right? Dapat yung isip at puso mo nasa training lang. Right? I-confirm nga natin kung ready ka na talaga matuto sa ating training ngayon. Right? Kasi, guys, kahit gaano kaganda yung training, as long na hindi ka present ba, alam mo yan, yung lumilipad yung isipan mo, regardless kung Sige. gaano kaganda yung training. Sino At yun? third. Sino yun? Yung kakasabi ko lang na mag-unmute. Alright? So mag-unmute po tayo. Yun yung pangalawang house rules. Pag pangatlo, be in the now. Guys, ganito. No? Baka repeaters ka na ngayon. Medyo matagal-tagal ka na. Right? Okay, kung first timer ka man ngayon, first time mo itong marinig sa akin, dapat be in the now. The moment na may trainings, dapat wala kang ginagawa dyan. Dapat nakinig ka lang sa trainings. Coach, may client ako eh. Pag i-reject ka niyan, masakit. Ang sagot lang pala, nandito lang pala sa training na to. Paano mo sasagutin yung next question ng clients mo kung hindi ka nag-attend ng trainings o hindi ka nakapag-focus? Naintindihan po ba? Dapat be in the now. Right? Kung naintindihan yung dalawang house rules po natin, dapat ginawa na po natin. Open cam, kung hindi ka OFW. Right? Kung OFW ka, maintindihan natin yun. Kasi ganitong oras talaga, alam natin na sa trabaho pa sila. Right? Yung nasa biyahe, huwag kayong mag-open cam. Mag-off cam ka lang muna. Number 2, mag-mute. Remain mute pag hindi tinatawag yung speaker. Pangatlo, be in the now. Right? Dapat kalimutan mo muna. Okay? Kalimutan mo muna yung hindi mo nahugasan yung plato. Tama? Hindi ka pa, parang ganun ba? Kalimutan mo muna. Kasi 1 hour lang naman yung trainings natin. Alright? Naintindihan po ba natin? Pa-comment naman dyan ng number 3 if nag-agree ka. Right? Comment number 3 na be in the now. Hindi yung nakipag-usap ka sa asawa mo. Diba? Naglambingan kayo sa kwarto. So guys, paminsan lang yung training na ganito, yung immediate na to. Lalo na pag first timer ka. Okay? Baka nanonood ka ngayon ng television o TV. Huwag muna. Naintindihan po? Kasi hindi mo maintindihan yung sasabihin kong trainings. Lalo pag first timer ka, kailangan na kailangan mo ito. Naintindihan po ba natin? Alright? And pang-apat po na napakasimpleng house rules po natin dito, dapat meron kang notebook at saka ballpen. Basic na basic po yan pang first timer. Basic po yan. Kung 3 months ka pa lang, 2 months ka pa lang, basic po yun. Right? Dapat yung trainings mo sa notebook, hindi yung notebook ng anak mo. Hindi yung notebook ng kapatid mo. Okay? Naintindihan po ba natin? Kasi pag pupunta yan sa school, laksiyon, yun na. Nabisaya na, no? Gaganunin yan, pupulitin yan. Itatapon pa yung na-take note mo, sayang. Naintindihan po ba natin? And, pinaka-importante rin, basic na basic tong pang-5, right? Every time may isang tanong, yung speaker natin dapat meron tayong isang sagot. Naintindihan po ba natin? Pa-comment naman dyan ng number 5. Now, before we start our training for today, which is the NUBs. Comment number 5 kung naintindihan. Okay? So, unang house rules natin na wag natin kalimutan regardless anong training mo yan. Okay? Goal setting man yan, NUBs man yan, mentoring man yan. Number 1, open cam. Kung nasa Pilipinas ka lang, I highly suggest open cam. Right? Sanayin po natin na mag-open cam. Right? Kasi pag
ibang speaker po yung alam mo yan, nag-visit sa team natin tapos lahat nakapag-off cam. Hindi na po yun babalik at mag-train pa sa akin. Totoo po yun. Right? Dapat sanayin natin na mag-open cam every time may meetings. Number 2, na house rules, dapat naka-mute tayo. Remain mute. Right? Baka may narinig ko ako dyan na kung ano-ano na lang. Dapat mag-mute ka. Right? Kung naliligo ka ngayon, mag-off cam ka. Okay? Required po yon. Ha? Baka may nagbihis dito nakapag-open cam. Sabi mo kasi coach, hindi yon. Mali po yon. Number 3, be in the now. The moment may trainings, huwag manood ng television. Huwag manood ng movie. Huwag maglaro ng Mobile Legends. O kung ano-ano pa ba yan. Okay? In number 4, ano yon? Dapat meron kang notebook at saka ballpen. Right? And last, ano yung last na house rules natin? Pa-comment naman dyan kung ano yung last na house rules natin. Oh, wala kung nakikinig sa number 5 na house rules natin. Be in the know, hindi po be in the know yung last sa password house rules po natin. Ang last po natin na house rules, napakasimple po. Pag may isang tanong si coach, may isang sagot din tayo. Right? Na-take note na po ba? Lahat ng house rules. Right? At mag-comment ka dyan na i-apply mo yan. Comment apply kung i-apply natin yung house rules na yun. Comment apply. Right? Comment. Apply. Siyempre, nag-comment ka na dyan ha. Dapat seryosohin mo talaga yan. Since nag-comment ka dyan ng apply. Intindihan po ba natin? Alright? Kasi maybe, some of you, may repeaters po ba tayo? Gusto ko lang malaman kung may repeaters tayo. Sino po ba dito yung 1 month old, 3 months old, 4 months old, or even 6 months below? Yan. Comment ka dyan, ako coach. Kung 6 months below. Alright? Yan. Sige, 6 months below. Sino po ba dito yung mga 6 months below? Apply pa yung ako po coach. Sabi ni Ma'am Lourdes Nicola. Yan. Ako po coach. Si Ma'am Lourdes lang po ba yung baguhan natin dito? Sino pa? Si Ma'am Linilin Villarin Batan. Yan. Ako po coach. Si Ma'am Ana Marie Salvana. Yap. Yan ka mga first timer talaga to. First time kong marinig at makita yung mga pangalan nila. O, sino pa? Si Marwell Hibaya. Yan. First timer din pala. Ako din coach. Kuya Part Nel T. Bago to Kuya Part Nel T. Bagets yung pangalan Sino to? Si Honor DNY. Yan, sino to? Paki-rename naman po yung pangalan, Honor. Sino ba to si Honor? Pakihanap na lang. Honor, mag-open cam ka para makilala din kita. Sabi ni Juan and Geraldine, ako po coach. Bago sa hub. Bago sila sa hub. Ako po coach, sabi ni John Patrick Sabon. Okay, patulong naman po coaches kung sino to si Honor DNY NX9. Yan. Kung sino ka man. Right? So, magpa-edit ka ng pangalan. Anyways, good morning po sa ating lahat. So, ako po yung speaker nyo today. So, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako pala si Coach Ali Abuhon. Nakita nyo po sa poster natin, one of the Millionaires Club member ng Online Business Academy at captain din po ng Atomic Fusion Empire, which is itong team kung saan ka na-belong. Okay. Shout out sa ating mga participants. For sure, meron pang hahabol, no? Sa mga hindi pa nakapasok, tawagan nyo sila, lalo pag first timer yan. I-chat nyo sila, napapasokin na kasi napaka-importante ng training na ito. Maybe kung ikaw repeaters ka, marirepeat ka, marirefresh ka. Kung first timer ka, meron kang aha moments nito. Right? Ang question is, handa ka na ba? Ready ka na ba dyan? Yan. Comment number 8 kung ready ka na dyan sa ating pag-uusapang training for today. Right? Comment number 8. Okay, yeah. Okay, meron nang nagko-comment ng number 8. Okay, so, guys, pag first time yung marinig yung word na in-newbies, ano yung unang lumabas? Okay? Sa isipan nyo. Okay? Pa-comment naman dyan. Pa-comment naman dyan pag narinig nyo yung word na in-newbies or immunization or immunize. Ano yung unang pumasok sa isipan nyo? Okay?
Kindly comment naman dyan, comment kung ano yung unang pumasok sa isipan mo pag narinig mo yung word na immunized or immunization. Yan. Sige nga, pa-comment naman dyan kung ano yung unang pumasok sa isipan mo pag narinig mo ang word na yun. Alright? Wala pa akong nakikita nagko-comment. Baka nag-research pa to. Huwag na kayong mag-research. Basic lang po yan. Oh. Immunization, immunize, or immunibis. Ano po yung unang pumasok sa isipan mo? Kindly comment naman dyan sa baba natin para mabasa ko. Okay? Sige. Meron na bang nagko-comment? Okay? Sige. Ah, walang may alam? Parang wala ba may alam dito sa immunibis no word? Mga repeaters. Meron po ba? Walang nagko-comment. Walang may alam sa immunibis no word or immunize. Wala talaga. Walang may alam, guys, sa mga repeaters. Awarding. Anong awarding, mami? Ma, mami Divina. Immunibis, hindi po awarding. Sabi dito, bakuna coach, vaccine. Yan, nakuha nyo. Protect. Yan, nakuha nyo yung tamang sagot. Right? Immunibis is vaccine to protect the body. Diba? Ma-vaccinize. Yan. Tama ba? Right? And bakuna, maprotektahan. Tama, tama. Alright? So dito guys, kailangan namin kayong ma-immunize. Right? Kailangan kayong ma-immunize. Since mga first timer kayo or mga 6 months old pa lang kayo. Right? So una pag-usapan natin, online business academy is not easy but it's simple. Right? Bakit ko nasabi na madali lang po yung online business academy but hindi siya madali but simple lang siya. Tama? Bakit? May sistema na tayo. May mga modules of trainings na tayo. Right? Nakalatag na po sa atin lahat. Kumbaga, naka-red carpet na ba? Ang kulang na lang ikaw. Paano mo i-apply yung modules of trainings na yan? Paano mo siya gawing consistent ang modules of trainings na yan? Kasi proven and tested na po. I think 300 plus na po yung Millionaires Club members. Right? 300 plus na po yung Millionaires Club member na na-create ng online business academy. Hindi na po siya chamba. Right? Hindi nga lang siya madali, but simple na lang siya. Kasi meron ng sistema. All you need to do is to plug in the system. So, paano ba mag-plug in sa system? Itong ginagawa natin na meron tayong trainings. Tama? Pag may trainings, you need to plug in yourself on the trainings. For us, na magiging simple na lang yung journey natin dito. Right? Kasi hindi na tayo yung mag-i-explain. Right? Tayo po yung community, tayo po yung grupo na hindi na kailangan mag-explain. Hindi na po kailangan magbenta ng produkto kasi ang gagawin na lang natin is to simply copy and paste system. You need to copy the script to reply, right? Para malaman mo, at the same time, pag nag-pay in yan, that's the time na kikita ka. Ganun siya kasimple. Pero hindi siya magiging madali. Tama? Kasi may mga adjustment tayo na kailangan gawin. When we talk about adjustment, right? Ito na, adjustment and adapt. Okay, hindi lang kailangan mag-adjust ka lang dito. Hindi mo lang kailangan i-adjust mo lang yung oras mo. Kailangan mo din i-adapt. Kailangan mo din yakapin yung bagong opportunity na binigay sa'yo. Especially the online business academy, guys. Kasi paminsan sa atin, lalo pang first timer, hindi kasi natin maiwasan na, alam mo yun, nadala sa excitement, nadala talaga sa nakikinig, sa sobrang ganda ng sistema, sa sobrang ganda ng opportunity. But, ito guys, kailangan mo talagang mag-adjust and adapt ito. Ano yung kailangan i-adjust? Oras. Lalo na pag part-timers ka, dapat alam mo yung oras ng paghataw mo at alam mo yung oras ng trabaho. I'm not saying nakalimutan mo na yung trabaho mo. Kailangan mo lang i-adjust. Ika nga nila, time management. Kailangan mo lang i-manage yung oras mo. Alright? Anong oras mo pwedeng
ilagay si online business sa kanya. Since part-time siya, but full-time yung attitude mo, yun yung kailangan mong i-adjust. Ang kailangan mong i-adapt, dapat full-time attitude ka, kahit part-time na oras lang ang ibibigay mo dito. Naintindihan? Kasi paminsan, nakalimutan natin, kahit part-time lang tayo dito, nakalimutan natin na naabusuhan natin, no? What I mean is, parang naabusuhan natin yung term na part-time. Right? Kaya minsan hindi tayo tumutugma sa oras na kailangan natin i-google dito sa Online Business Academy kasi naabusuhan natin yung word na part-time. Dapat ang adjustment mo dito, yung oras i-adjust mo, ang i-adapt mo dito is the mind or time management. Okay? The mind, right? The full-time attitude. Dapat full-time attitude ka dito. Okay? Kahit part-time ka lang. Kasi pwede kang kumita dito ng malaki kahit part-timer ka lang. Pero yung attitude mo, pang full-time, nako, mas kikitaan ka ng malaki. Number 2, na kailangan mong i-adjust the attitude. Yes, guys, kasi ang attitude sa labas, ibang-iba dito sa pagpasok mo sa Online Business Academy. Right? Ang attitude na kailangan mong i-adapt dito sa Online Business Academy is the attitude of having a yes coach attitude. Tama? Okay? Kung sa labas, meron kang yes boss. Dito din, i-adapt mo din yung attitude na yes coach attitude. Alright? Yes mentor or ano yun? Yes coaches. Yes partner attitude. Yan yung kailangan mong i-adapt. No? Yan yung kailangan mong yakapin na attitude dito. Right? At ano pa? No? Ano pang klaseng attitude yung kailangan mo dito pang first timer ka? Dapat be on time attitude. Right? Pag may trainings, nakita natin na may announcement, kanina nag-announce ng early po si Mami Emmy. I think 6:30 pa siya nag-announce or 6:40 ba siguro. Nag-announce siya na na-move natin kasi gusto namin 8 p.m. para mas maraming makapasok. Guys, pag may nakakita tayo na yung trainings is 8 p.m., dapat 6:30 or 7:50, tapos na tayong kumain para pag 8, tune in na tayo sa training. Hindi na tayo malilate. Naintindihan po doon. Yun yung kailangan natin i-adapt na mga attitude. Right? Kung gusto talaga natin kumita dito. Since pumasok tayo dito, ang reason natin is gusto natin kumita. Gusto natin maging successful. Gusto natin makatulong sa parents natin. Gusto natin magkaroon ng time and financial freedom. But bago yun, kailangan muna natin i-adapt, okay? At i-adjust yung attitude na hindi nakakatulong sa business natin. Okay? Ano yung kailangan mong i-adjust na hindi nakakatulong? Yung acne attitude. Or manyana. Mamaya na yan. Right? Okay? Naintindihan po namin na sobrang busy niyo po sa work, but since nag-commit kayo na papasok sa Online Business Academy, since nag-commit kayo na gusto niyo kumita dito part-time, you need to commit also na seryosohin talaga siya. Okay? Yan yung kailangan natin i-adjust. Dapat wala na yung acne attitude. Dapat wala na yung manya na habit. Yung i-adapt natin is the positive attitude. Yes, coach attitude. Be on time attitude. Right? And merong initiate. Nag-initiate tayo. Pag may trainings, pasok na tayo kaagad. Right? Pag hindi pa nag-chat si coach, ikulitin mo. Kung hindi pa nag-chat ng link. And next is the culture. Right? Kasi dito, maybe pag first time ka, parang hindi ka pa sanay pag sinasabihan kang good morning. Tama or tama? Sino dito yung mga first time pag sinasabihan good morning, ang i-reply good evening? Taas ang kamay. Meron po ba dito? Sasabihan, di ba? Yung iba dito sasabihan ng good morning. Parang nang ririndi pa nung una. Ha? Good morning. Yung reply good evening. Kasi hindi ka pa sanay. Right? Yan din yung kailangan mong i-adjust. Alright? Pag sinabihan ka ng coach mo, good morning, good evening yung nasabi mo, okay lang yun. Okay lang na magkamali, pero yun yung kailangan mong i-adjust. Kasi dito, lahat may good morning. No? Lalo pag sa offline, iba yung kultura sa offline. Meron pang palakpak na may kasamang hiyaw. Tama? Pangpaalis yun ng mga masamang elemento.
masamang alam mo yun, masamang vibes, no? Masamang energy. Yung palakpak, alam niyo ba, yung kultura sa offline, meron 1,000,000 o pag first timer ka, hindi ka maka-adapt. Tama, meron pang 2,000,000, 3,000,000, milyon-milyong palakpak. Tapos yung katabi mo, may butas yung sa may kilikili. Magdududa ka talaga. Tama, tama. So yun yung kailangan mong i-adjust sa kultura. Right? Yung good morning, no? Ano pa? Ano pang klaseng kultura? Kultura din. Isa din yan sa kultura natin dito na mag-greet ng good morning sa mga GC natin. Tama. Sa coaches natin, kultura natin na yung coach mo, parati mo nang kachat. Parati mo nang kausap yung coach mo. Kung dati wala kang kachat, magiging kultura mo dito na parati mong kachat yung coach mo. Ano pa yung kultura natin dito? Trainings. Ito guys ha, hindi to kulto. Baka sabihin niyo, anong kulto to, coach? Wala pong kulto dito. Kailangan mo lang ma-adapt yung kultura na may trainings talaga. Makipag-chat kay coach mo. Ikaw yung mag-initiate na mag-chat kay coach mo. Right? Sa endorser mo. Naintindihan po ba natin? And kailangan mong i-adapt yung mga trainings natin na every 8 p.m., lalo na meron tayong bagong schedule. Baka mamaya i-announce ng ating coach. Diba? Yung bagong schedule. Kung hindi nyo pa alam. Naintindihan po ba? Kailangan natin i-adapt din yan. Yung kultura natin. Right? Okay, naintindihan po ba natin? Mag-noted coach. Every time may nakita kang poster, may nakita kang link, automatic na natin yan. Kultura natin yan na mag-noted coach. Okay, i-appreciate natin kung sino yung nag-send. Mag-noted coach tayo doon. Nakuha po ba? Adjust and adapt. Nakuha? Alright, next na natin. Okay. Be the change, be the change you wish to see in this world, in the world. No? Guys, kasi pag mahirap kang magbago dito, mahirap kang mag-adapt at mag-change, malabo kang kikita ng mabilis. Kung gusto mo mapabilis yung income mo, lalo pang first timer o repeater ka, be the change. Mabilis kang mag-change, mabilis kang mag-adapt. Lalo sa mga nakasanayan mo. Dahan-dahan mong baguhin, no? Yung kultura, yung attitude, yung oras na sang-ayon dito sa online business natin. Kasi naalala ko lang nung nagsimula ako, hindi ko ito masyadong naintindihan. Ano ba yung change na yan? Tama? Sabi nga ni Coach Albert, mabilis lang bang magbago? Sabi nila, yes. Pero bakit hanggang ngayon, 2 months, 3 months tayo, bakit hindi pa tayo nagbabago? I-prove ko yan sa inyo na mabilis lang magbago. Okay? Sige nga, pa-comment ka dyan kung mabilis lang bang magbago or hindi. Comment. Mabilis bang magbago or hindi? Comment. May nag-comment dito, Coach, yes, mabilis lang. Mabilis lang talaga. Pero bakit hanggang yung 2 months, 3 months na tayo, hindi pa tayo nagbabago? Sabi, mabilis. Tama? Mabilis lang po. Kailangan lang natin i-adapt at i-adjust for us to change. Okay? Guys, kasi pag nag-change ka dito, makikita mo yung magagandang bagay sa paligid mo. Totoo po yun. Okay? And next, remove your fear and doubt. Remove your fear, doubt, at pagiging mahiyain. Kung first timer ka ngayon, maintindihan ko yun, na medyo mahiyain ka pa. Medyo kinakabahan ka pa. That's normal. May kwento nga ako dyan. Dito sa gilid ko si partner Juan. Sabi niya, Coach, ayaw ko mo nang mag-video. Mahiyain ako. Takot ako. Ko sige. Pero meron kaming evaluation. Sabi ko, ito yung script na sasabihin mo. Ginawa niya naman. Sabi ko sa kanya, kala ko ba mahiyain ka? Kala ko ba takot ka? Sabi niya, hindi, Coach. Good news, guys. One take lang yun ginawa. Ang dami pang taong nakatingin sa kanya. One take lang yun. Tama? So, yung fear at doubt pala, yan pala yung pinipigil para mag-change tayo. Para magbago tayo. Ngayon, narinig mo na siya, kailangan mo siyang alisin yung takot at duda at pagiging mahiyain. Wala pong mahiyain tao. Hindi po ako naniniwala na merong mahiyain tao.
Naniniwala po ako na merong taong hindi lang na-expose, hindi lang naka-experience, kaya natakot. Tama. Kaya it's okay na alam mo yun, magkamali ka. Kasi dito guys, lahat po ng naging milyonaryo, lahat po na nagkaroon ng car achiever, nagkaroon ng sasakyan, kumita ng malaki, lahat po yun, hindi ko naman sinasabing taong fearless talaga. Wala namang talagang ganun. Pero, yung pagbabago na matakot kang magbago, wala pong ganun dito. Okay, just adapt the change. Remove the doubt and fear kung pwede. Coach, paano na pag ganyan, coach? Maging successful ka. Kasi hindi ka na matatakot sa kung ano yung gawin mo. Okay? Dapat hindi ka mahiyain dito. Coach, mahiyain talaga ako eh. Mag-endorse ka din ng mahiyain. Para tatlo na kayo, dalawa na kayo. Okay? Tawag sa inyo, mahiyain Millionaires Club member. Di ba? Mahiyain car achiever. Meron bang ganon? Tama, dito guys, lahat ng kumikita ng malaki, makapal yung mukha in a good way. Right? Hindi naman sa ah tawag dito, wala kang, alam mo yun, mayabang ka, kundi kumpiyansa ka lang sa sarili mo. Confident ka lang. Right? Okay, next. Ito, rejections. Sino ba dito yung takot sa rejections? Comment ka nga dyan kung takot ka sa rejections. Ako, coach, takot ako sa rejections na yan. Comment ka dyan kung takot ka sa rejections. Sino ba dito? Ang tatapang nyo, ha? Wala pala dito yung takot sa rejections. Mga matatapang pala itong taga-Atomic Fusion Empire. Wala ba? Wala ba ditong takot sa rejections? Subukan natin. Alright? Meron na nag-comment. Sabi dito, ngayon coach, nasanay na daw. Si Ma'am Maria Lourdes. Nasanay na daw siya. Pero nung first time ka pa, takot ka sa rejections. Tama? So ito pag-usapan natin yung common rejections na mai-experience natin dito. Number one, friends. Sino dito yung nag-endorse, nag-share ng opportunity sa friends nila? Taas ang kamay. Wala? Wala ba? Bakit? Takot tayong ma-reject. Takot tayong masabihan. Takot tayong masabihan ng, hmm, scam naman yan. Hindi naman yan totoo. Tama or tama? Guys, dito, yung rejection sa friends natin, may experience natin. Coach, question, ikaw ba? Na-reject ka ba ng mga friends mo? Yes. Partida, kababata ko pa yun. Yung mga tatay namin magbarkada nung kabataan pa nila. Hanggang sa kami. Lahat kami 21. Ako yung pang 21. In-endorse ko yung 20 na mga kaibigan ko. Good news. Kahit yung isa, walang pumasok. Walang nagtangkang sasali sa akin. Friends ko na yun, ha? Ang sabi sa akin, huwag ka na dyan. Huwag ka nang mangarap na magiging mayaman. Kita mo, yung mga ganun, nireject ako. Harap-harap yan. Sino ba dito yung sinabihan ng mga friends nila? Uy, baka scam yan, ha? Sino po ba dito yung sinabihan ng mga friends nila na, lo, scammer ka na pala? Sino po ba dito yung sinabihan ng mga friends nila? Ay, andito na naman si Recruit. Nandito naman si Indoors. Sino yung naka-experience ng ganyan? Halos lahat tayo. Sino dito yung naka-experience na dumating ka pa lang, nagsig-uwian na sila? Sino naka-experience? Parang may sakit ka na kitong. Ay, yung kitong na sakit. Diba? Nag-alisan eh. Bakit? Takot i-endorse. Sino yung naka-experience ng ganyan? Mag-comment ka nga dyan. Gusto kong mabasa yung experience mo. I-comment mo lang. Babasahin ko yan mamaya. Tama? Guys, normal po na ma-reject ng kaibigan dito. Right? Maybe hindi pa nila nakita. No, hindi ka nila ni-reject dahil pangit yung opportunity mong dala. Hindi ka nila ni-reject dahil ikaw mismo yung ni-reject. Baka yung opportunity, wag mong personalin. Right? Tama. Number two, na rejections na ma-experience mo, family. Baka na-reject ka na ng asawa mo.
Or baka hindi ka nagsabi. Tama? Sino dito yung hindi nagpaalam sa asawa? Taas ang kamay. Sino dito yung hindi nagpaalam sa asawa? Nasasali sa OBE. Taas ang kamay. Sino? Kaibigan, jowa, kamag-anak. Tama? Nireject ka ng family mo. Na-experience mo na ba yon? Sinabihan ka mag-ingat ka dyan, ha? Baka scam yan. Baka ginagamit lang kayo. Tama? Na-reject ka ng family mo, hindi ibig sabihin dahil sila sa ginagawa mo. Concern lang sila. Concern lang sila. Baka kasi pag excuse me, naglagay ka dito ng some amount, tapos hindi mo pala gagawin ng seryoso. Doon sila natakot. Hindi dahil sa company, hindi dahil sa sistema, hindi dahil sa coach mo, kundi sa iyo mismo. Natakot sila. Baka kasi pagsasali ka dito, hindi mo naman pala siseryosohin. Hindi mo naman pala gagawin. Kaya nire-reject ka nilang suportahan. Okay lang yun. Sino po ba dito hindi supported ng asawa? Mga anak nila. Si Mami Divina at Kuya Partandi, excuse yan sila. Mag-asawa sila dito eh. Yung iba, sino dito yung naka-experience na ma-reject ng family nila? Oh, comment ka dyan. Ako ko sabay ni Ma'am Ana Marie Salvana siya daw. Diba? Ano pa? Workmate. Lalo pag may trabaho ka. Dati sabay-sabay kayong kumain. Nung sumali ka na sa OBE, halos hindi na kayo friends. Tama? Sinong naka-experience ng ganon? Iniiwasan ka na, my friend. Ha? My friend, iniiwasan ka na. Tama ba, Ate Part Kati, nakaka-relate? Pag nagkasalubong yung mga mata nyo, iniiwasan ka na na sana hindi kanya nakita. Sino dito? Naka-experience. Wala ka namang ginawang masama. Pero, pag nagkasalubong kayo ng workmate mo, hindi ka na pinapansin. Bakit? Nag-post ka lang naman na pwede kang kumita online. Sinabihan ka na, ay, pinagchichismis ka na, scammer yan. Tama? Rejections din yan. Dati, close na close kayo ng friend mo. Ngayon, hindi ka na pinapansin. Rejections bang tawag dyan? Yes. Nare-reject ka nila, pero wag mong personalin. Kasi wala pa silang nakikitang income sa'yo. Pero pag meron ka ng income, friend, my friend, best friend naman tayo, pautang naman dyan. That's the time sabihan mo, sumali ka na kasi. Okay, para kumita ka na. Okay, part of rejections, mga workmate mo. Ito pa yung mas malala, relatives. Cousins. Mga cousins, kunuhay. Sino dito yung na-reject ng mga cousins nila? Taas ang kamot. Taas ang kamay kung na-reject ka ng mga cousins. Cousins. Nung hindi ka pa kumita, hindi ka na aangkinin na cousin. Tama? Pero nung kumita ka na, dahan-dahan, ang dami mo ng cousin kahit hindi mo ka-apelido. Sasabihan ka, 8 degree. Oh, may mga degree-degree na. Naintindihan niyo po ba? May mga ganon. Naging relatives mo bigla na dating hindi mo naman relatives. Part of rejections na normal po yung pag-uusapan. Ibig sabihin, yung rejections na yan, normal po yan. Mapa-friends, family, workmate, o relatives man yan, rejections is normal. Tama? Again guys, huwag kang matakot ma-reject. Hindi po ikaw yung nire-reject. Hindi na pumapansin ang mga ka-workmate ko before. Sabi ni Mami Divina at Kuya Part Randy. Totoo yun. Pero pag may achievements ka, wow, congratulations. May mga paganon pa yan. Guys, again, rejections is normal. Galing man yan sa friends, family, workmate, relative, normal po yung rejections na life. Tumuloy ka pa rin kasi normal lang yun. Okay? Next, ito failure. Sino yung takot na mag-fail? Tama? Meron po ba dito takot na mag-fail? Guys, kung takot ka ngayon mag-fail, ako na magsasabi sa'yo. At first time mo tong marinig sa buong buhay mo, na ang meaning pala ng fail, alisin mo lang yung URA. Yung fail is first attempt in learning.
Sumubok ka lang. Nag-attempt ka lang. Hindi ibig sabihin na nag-fail ka na buong buhay mo, failure ka na. Tama? Sino po ba dito yung may maling akala na ang failure ay katapusan niya na? May tuldok na kaagad. Taas ang kamot. Ikaw ba yan? Na the moment na nag-fail ka sa ginagawa mo, parang ayaw mo na siyang gawin the next time kasi akala mo hindi effective sa'yo. Sino yung na-experience ng ganyan? Comment ka nga dyan. Ako, coach. Guys, ako na yung magsasabi sa inyo. Ang failure or fail is first attempt in learning. Sumubo ka lang. Nag-try ka lang na matuto ng panibagong bagay. Sumubok ka lang. Hindi ibig sabihin, yun na yung tuldok sa journey mo. Okay? Next is initiate. Okay, pinaka-importante mag-initiate ka na mag-attend ng trainings. Bakit? Guys, I remind you, kayong lahat, repeaters man yan o first-timers, mag-initiate tayo na mag-attend ng trainings. Regardless kung MUBs man yan, Module 3, Module 4, Module 5, lahat ng mga trainings na align sa Online Business Academy, mag-initiate tayo na mag-attend ng trainings. Dapat tayo mismo ang mag-push sa sarili natin na mag-attend ng trainings. Hindi si coach pa mismo yung mag-push sa'yo. Kasi, again, in the first place, negosyo mo to. Si coach mo, nagko-coach lang yan. Pero ikaw mismo ang mag-initiate. Parang ganito lang. Pag merong basketball, may liga ng basketball, sino bang pumapasok sa court? Si coach or yung player? Yung player naman. Si coach, nagko-coach lang yan. Pagdating kung ikaw na lang mag-isa, ikaw pa rin yung gagawa niyan. Kung ano yung natutunan mo kay coach, swerte ka pag in-apply mo yan. Pag hindi mo yan in-apply, okay lang yan, i-repeat mo. Baka nabungol ka lang that time. Ha? Mag-initiate tayo na mag-attend ng trainings. Right? Comment ka nga dyan kung mag-initiate ka. Yes, coach. Mag-initiate na ako. Mag-initiate ka na mag-attend ng modules of trainings kasi negosyo mo to. You need to invest trainings, series of trainings for you to become a pro, to become a earners, to become a top earners. You need to attend series of modules of trainings. And mag-initiate ka na mag-chat kay coach. Ikaw mismo ang mag-initiate o una. Nahihiya kasi ako, coach. Again, may topic na tayo dyan. Na remove your fear and doubt at pagiging mahiyain. Tama? Always kang mag-chat kay coach mo. Hindi lang yung mag-chat ka ng good morning, end of conversations na. Pwede ka rin makipagkwentuhan kay coach mo. Tama? Kasi ang negosyo natin, hindi lang naman puro negosyo yung pag-usapan. Maybe some of you personal yung pag-uusapan. May nakausap nga ako kagabi in the name of Ate Part Nori Villarde. Paminsan nag-usap din kami ni Ate Part Milan. Hindi naman negosyo yung pinag-usapan namin. Paminsan yung buhay-buhay. Tama? Always kang mag-chat kay coach, mag-connect kay coach mo. Ikaw yung mag-initiate. Huwag mong hintayin na si coach mismo yung lalapit sa'yo. Hindi yung barko yung lalapit sa'yo, ha? Guys, hindi po barko yung lalapit sa pantalan. Ay, ang pantalan pala. Hindi yung pantalan yung lalapit sa barko. Nabaliktad tuloy. Meron ba kayo nakita na ang pantalan lumapit sa barko? Wala pong ganon. Pag may ganon, hindi po yan totoo. Alright? Ikaw yung mag-initiate kay coach mo. Okay? And mag-initiate ka na mag-participate sa lahat ng group chats natin. Tama. Guys, baka yan yung kulang sa'yo. Lalo pag first timer ka ngayon o repeaters ka na 6 months below or below 6 months ka ngayon. Baka itong mga basic na to, hindi mo siya ginagawa. Coach, what if nasa gilid ko lang si coach? Kailangan ko ba bang mag-chat? Wag na. Grabe ka naman. Sumobra ka na. Yan yung third timers lang. Yan. Okay? Next natin. Malapit na tayong matapos. Why? What is your deepest why? What is your deepest why? Ano yung pinakamalalim na dahilan mo? I-comment mo nga dyan kung ano yung pinakamalalim na dahilan mo bakit ginagawa mo si Online Business Academy. Just kindly comment, right? Gusto kong mabasa, gusto kong marinig
Gusto kong makita kung ano yung reason nyo, bakit ginagawa nyo si Online Business Academy. Even though may trabaho ka. Right? Sabi dito, family and self-coach. Question, kung para ba sa pamilya lahat, gagawin natin. Tama? Sabi dito, coach, financial freedom, coach. Financial freedom daw. Tama? Kung kailangan natin ng financial freedom, kailangan din natin meron tayong i-take na risk, lalo na sa oras, lalo sa pag-attend ng training. Gagawin po ba natin lahat kung para sa pamilya na yan? Yes or no? Tama? Family coach, better future for myself. Family, yes coach. Family and future coach, tama. Wala naman siguro sumali dito dahil petiks-petiks lang. Nagwapuhan lang si speaker natin. Nagwapuhan lang sa endorser. Wala naman sigurong ganun. Lahat may purpose kung bakit tayo sumali dito. Alam nyo guys, habang sinachat nyo, nare-remind ako sa pinaka-deepest why ko kung bakit ko itong ginagawa. Kasi nung una, ang purpose ko lang talaga bakit ako sumali sa OBE, nagandahan lang ako sa endorser ko that time. Yun yung totoo. Nagandahan lang ako sa kanya. Pero nung nakita ko na, naintindihan ko na yung modules of trainings, nakita ko na yung discussion ni Coach Albert Jaspa, that's the time na sabi ko sa sarili ko, hindi lang pala to para sa sarili ko, kundi para din pala sa pamilya ko. Right? Guys, kung para to sa pamilya mo, regardless kung part-timers ka o full-timers ka ngayon, kung ang reason mo talaga yan, galing dito sa puso mo, kung para sa pamilya mo yan, kahit ano, kaya mong magbago, kahit ano kaya mong gawin. Tama po ba? Kahit ano kaya mong gawin kung para sa pamilya. Sabi nga ng isang post na nakita ko, kung nanay, kung mama at papa ka, kaya mong gawin ang lahat para lang sa pamilya. Kaya mong isakripisyo yung buhay mo para lang sa mahal mo sa buhay. Tama? Kaya seryosohin mo itong Online Business Academy para makabawi ka na sa parents mo as soon as possible. Right? Next. Okay. When you know your why, you will know your way. Guys, pag alam mo daw yung reason why mo, pinakarason mo kung bakit ka sumali dito, alam mo yung daan papunta sa success na yan. Right? Kasi ang deepest why, yan yung gasolina mo. Yan yung magpapakilig sa'yo. Yan yung mag-motivate sa'yo araw-araw. Kaya nga, may activities tayo na gumagawa tayo ng dream board. Sino po ba dito yung may dream board? Taas ang kamot. Yung may dream board. Ano ba yung dream board, coach? Tumawag ka sa coach mo, magpa one-on-one ka. Ang dream board, guys, meron yung long-term, meron yung short-term goal. Right? Naintindihan po ba natin? Merong short-term goal at long-term goal. Bigyan ko lang kayo ng idea. lahat ng mga malalaking income nagsisimula yan sa maliit na goal hanggang lumaki. Okay? Naintindihan po ba natin? Mamaya matatapik natin yung goal na yun. Okay, next. Malapit na tayong matapos. Number 3. Why Online Business Academy is the best opportunity in this crisis? No? Kung may crisis tayo, mahal yung gasolina. Tama? May mga, kung anong-anong sakuna pa yan, may experience natin. Bakit kaya Online Business Academy is the best opportunity? Bakit? Number 1, you can be your own boss. Ikaw yung boss dito. Kaya nga, ikaw mismo mag-initiate na papasok at mag-invest ng trainings. Kasi ikaw yung boss dito. Tama. Since ikaw yung boss, dapat huwag kang papayag na hindi mo kayang sahuran yung sarili mo. Naintindihan po ba? Right, huwag kang papayag na hindi mo kayang sahuran yung sarili mo. Payag ka lang ba hanggang 10,000 ka lang? Pala ngayon, maybe maintindihan ko na 10,000 ka pa lang. Okay, pero kung repeaters ka na, wag kang papayag na hanggang 5,000 ka lang. Yan lang ba yung isahod mo sa sarili mo? Tama? Naintindihan po ba natin, guys? Okay? Yung hirap na na-experience natin, pero pag alam natin yung why natin, baliwala yun lahat.
Kung seryoso ka talaga na para sa pamilya mo to. And number 2, leverage system. Meron tayong leverage system dito. Madidiscuss yan sa module 3. Step by step yan ituturo yung leverage system na yan. Right? Kung bakit maraming kumikita dito ng malaki. Okay? Next is not affected in any crisis or virus. Yung online business academy natin, hindi po siya affected. Kasi nung mga nakaraan, merong tawag dito, merong crisis, merong virus po, no? Hindi po naapektuhan ang online business academy. Mas lalong lumakas ng lumakas. Right? So, yan yung mga advantage natin dito. Next is, this is a promising career. Right? Excuse me. Promising career talaga yung online business academy natin. Okay, key ingredients natin dito. Okay, ito na. Number 1, attitude. Anong klaseng attitude? Sabi ko nga kaya, kailangan nating i-adapt at i-adjust yung attitude na GLLA, Good Learning and Listening Attitude. Tama? Kasi sa labas, walang ganito. Meron ba? Di ba? Bago tayo magsimula class, meron ganun, pag teacher ka, partner Jovelyn, meron bang ganun? Mag-discuss ka sa mga estudyante mo. Bago tayo magsimula class, meron tayong GLLA. Walang ganun, di ba? Ang awkward siguro pag may ganon. Ano yung GLLE teacher? Good learning and listening attitude. Wala pong ganon sa work. Dito, kailangan mo siyang i-adapt at i-adjust sa sarili mo. Willingness to learn. Alright, yan. Kasi sa pagsalabas ka, parang hindi ka na natututo. Kala mo, alam mo na lahat. Tama. Yung endorser ko, dropout student lang. Yung endorser ko, hindi marunong. Hindi po. Nakapasok yan dito, magaling yan. Alright? Yan, you are willing to learn lang talaga. Open-minded kumbaga ba? No? Empty your cup. Kasi guys, wala pong kumikita dito ng malaki nang hindi natututo ng bagay na nung meron sa online business academy. At ang hirap turuan ng mga taong punong-puno yung utak nila na hindi na tumatanggap ng bago. Nakuha po ba? Kaya you are willing to learn. Dapat may willingness na matuto ka dito. And positive mindset. Sa labas, halos negative eh. Tama? Dito tuturuan ka paano pa magiging positive mindset. Kung sa labas, ang daming negatibo. Tama? Ang daming balita. Patayan, sugal, politika, kung ano-ano na lang. Trahedya, patayan. Nabalitaan nga ako eh. Isang rider sinaksak. Tama? Walang ginagawang, di ba? Pero negative yun. Pero dito sa negosyo natin, tuturuan namin kayo paano magiging positive. Just adapt. Adjust lang talaga. And no excuses. Attitude na pagiging no excuses. Except kung emergency na yan. Naintindihan po ba? Ano pa? Consistent. Consistent tayo dito guys. Right? Kasi walang kumikita dito ng patay sindi. Tama? Hataw ngayon, next month, wala na naman, humataw na naman, wala na naman, humataw na naman, wala na naman. Huwag mong basta-bastahin yung mga ginagawa mo ngayon. Coach, parang wala pa rin pagbabago sa akin ngayon, coach eh. Naka-endorse ako ng marami. Titigil na siguro ako, coach. Baka next month, siguro baka magka-direct. Hindi po ganon. Ibig sabihin na walang nangyari ngayon, wala nang progress, meron. Every 1% every day, na consistent mo siyang ginagawa, magiging 365 yan sa isang taon. Kaya wag mo basta-bastahin. Lahat dito ng magagaling nagsisimula sa maliliit. Nagsisimula sa maliliit na consistent lang. Right? Dapat maging consistent ka. Okay? All great achievements require time. Yan. Require time. Yan. Okay. Next. Kasi guys, walang nagiging successful dito ng alam mo yun? Isang gabi lang. Walang naging successful dito ng isang gabi. Naintindihan po ba natin? Baka sabihin nyo, coach, bakit yung iba mabilis kumita? Si Coach Yamya. 2 months lang si Coach Yamya kumita na ng malaki. Bakit? Hindi mo rin alam ano yung hataw na ginawa niya. Pupunta kila Coach Albert umaga, uuwi naman the next day, umaga din.
2 AM, 3 AM, uuwi sa kanila. Tama. Kaya napabilis kasi niliitan niya yung oras sa mga bagay na hindi makakatulong sa kanya. Naintindihan niyo po ba? Na ang time na kailangan natin dito, 3 to 4 hours lang. Pero ang ginawa niya, almost 16 to 18 hours yung ginugugol niya dito. Kaya no wonder, kumita siya ng mabilis. At naging consistent siya. Ang dami din niyang rejections. Nakwento nga niya sa akin, kahit mga co-artist niya, nare-reject din siya. Kala niyo sumali? Hindi. Ang daming rejections. May na-receive pa nga siya na sinabihan siya, artista ka pa naman, pero sumasali ka sa mga ganyan. Scam daw, scam. Alam mo yung ganon? Lahat ng achievements na meron dito, pinaghirapan po yan. Hindi po yan overnight success. Sabi nga, reject, 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 ng reject, ng reject, wala pa rin hanggang reject, ng reject, hanggang boom, nagkaroon ng merong isa. Tapos sasabihin, ay magaling kasi yan. Hindi. Hindi mo nakikita yung rejections na pinagdaanan niya bago siya nagkaroon ng one day break. Bago siya kumita ng 100,000. Bago siya kumita ng 1 million. Ang nakikita natin yung resulta na, hindi mo nakikita yung napagdaanan. The question is, maraming gustong taong maging successful. Pero hindi lahat ng tao kayang mag-sacrifice para makuha ang success na yan. The question is, ikaw ba yung taong yun? Nagagawin mo ang lahat para maging successful ka lang. Comment mo nga dyan kung ikaw yung taong yun. Next, once you replace negative thoughts with positive ones, you will start having a positive result. Guys, i-practice natin yung positive na mindset natin. Like for example, lalo pag may problema, nako, pag may problema, positive ka ngayon. Pagkatapos ng training, may negative kang na-experience, wala na. Nakalimutan na yung training. Tama or tama? May mga ganun po ba? Yes, may mga incident po na ganun. Positive ka sa training. Paglabas ng training, may na-experience kang negative. Nang luya na ka. Nawalan ka na ng energy. Naintindihan po ba? Guys, always see the good side in every situations. Pag may problema ka ngayon, tingnan mo kung ano yung magandang bagay sa problema na yan. Tama? Wag mong i-entertain yung sarili mo sa mga bagay na negatibo. Dapat dun ka sa positive. Right? Always entertain the positive ones, the solutions. Right? Always find solutions rather than excuses. Rather than to blame someone, something, kung sino-sino ba yan. Always challenge yourself. Always practice yourself. Hindi pala challenge. Always practice yourself to find a solutions and to appreciate the positive in every situations. Kahit may pangit na nangyari, hanapin mo yung magandang bagay sa pangit na nangyari. Practice mo yung sarili mo yan. Pag umulan, pasalamat ka, umulan. Pag uminit, pasalamat ka, may init. Tama? Baka to the point, wala nang init, puros na lamig, magrereklamo na naman tayo. Tama? Always mong hanapin yun. Next, believe. Question, may believe ka ba sa sarili mo na kayang-kaya mo yung ubiin? Comment mo nga dyan kung may believe ka sa sarili mo. Comment. Yes, coach, may believe ako sa sarili ko. I-comment mo nga, baka wala kang believe sa sarili mo. Baka yan yung reason bakit hindi ka kumita. Kasi wala kang believe sa sarili mo. Right? Baka yan yung reason bakit hindi ka kumita ng malaki. Bakit? Wala kang believe sa sarili mo eh. Baka hindi ko to kaya. Puro ka baka. Naging kalabaw na yan. Kakabaka mo, nagiging kalabaw na yan. Ha? Baka kasi ganito, coach. Yes, coach. Una mong paniwalaan, sarili mo. Always believe in yourself no matter what. Yung paniniwala ng coach mo, plus points na yon. Yung paniniwala ng mentor mo sa iyo, plus points na yon. Yung paniniwala ng co-partners mo, plus points na yun. Yung paniniwala ng parents mo ngayon, supportive yung parents mo ngayon,
plus points na yun. Yung paniniwala ng kamag-anak mo, plus points na yun. Paniniwala ng friends mo, plus points na yun. Always remember, ikaw mismo sa sarili mo, may believe ka. Hopefully, meron sana. Guys, hindi ka magtatagumpay kahit saang larangan ka ilagay, kahit hindi sa OBA, kung wala kang tiwala sa sarili mo, hindi ka magtatagumpay kung ano yung gusto mong nais maabot. Always believe in yourself. Dapat ikaw yung unang may believe sa sarili mo. Hindi yung ibang tao, dapat ikaw. Tama. Kasi kung ikaw yung may believe sa sarili mo, kahit anong sabihin ng ibang tao sa yung negatibo, baliwala yun. Hindi mo yun iindahin. Pero pag ikaw na ang walang believe sa sarili mo, tapos na yung usapan dyan. Right? Kasi hindi magmamatter yung sasabihin ng ibang tao sa'yo. Pero pag ikaw mismo nagsabi sa sarili mo na wala kang believe at hindi mo kaya, tapos na yung usapan dyan. Naintindihan po ba? Alright. Next. Okay, banggitin mo to. Okay, banggitin mo to. Kahit mag-unmute, hindi ka lang mag-unmute. Kahit naka-mute ka lang. Sabihin mo to sa sarili mo. No? Wag lang kayong dahanan nyo lang, baka mag-ikot tayo. May kasama kasi ako dito sa gilid. Huwag niyong lakasan. Okay. Ready ka na ba? Sabihin mo to sa sarili mo na may emosyon. May, alam mo yun? From the heart talaga. Okay. Repeat after me. I believe in God. I believe in myself. I believe in OBA. I believe in my co-partners. I believe in my coach and mentor. I believe in EGG. I am unstoppable. I am unstoppable. Guys, every morning, sabihin mo to. Tawag dito affirmations. I-affirm mo. Tama? I believe in God. I believe in myself. I believe in OBE. I believe in my co-partners. I believe my mentor and coaches. I believe in EGG. And the most important, I believe myself. Right? Okay. Next. Okay, commitment. Pag-usapan natin yung commitment. Right? Sa mga first-timer at repeaters dito. Commitment natin dito, guys, I will do the OBE whatever it takes. Hindi pwede si coach lang yung magko-commit sa'yo. Natuturuan ka. Dapat ikaw mismo magko-commit din kay coach na magpaturo sa kanya. Kasi ang commitment dito, dalawa. Hindi lang po isa. Parang nagsasayaw lang kayo ng tango. Diba? Ganun, tango ba yung ganun? Katulad nila Mami Divina, nagsasayaw sila, dalawa sila. Maganda tignan pag dalawa. Atras abante, imo ako, imo ako. Di ba? Commitment yun. Lalo na pag mag-asawa kayo, commitment yun. Nagko-commit kayo sa bawat isa na magsasama kayo habang buhay. Tama, ganun dapat yung commitment. Asawain mo yung OBE. Hindi yung kasamahan mo. Ha? Hindi yung partners natin, yung asawahin mo. Sabi mo, coach, asawahin ko. Mamimili na ako dito. Hindi. What I'm trying to say, asawahin mo yung online business academy. Gawin mo siyang jowa. Okay? Pag jowa ba, pag asawa mo siya, dapat updated ka? Yes. Dapat committed ka? Yes. Dapat mahal mo? Yes. Jowa mo yan eh. Asawa mo yan eh. Dapat ganun yung turing natin sa OBE. Dapat parang jowa, parang asawa natin siya. Pakasalan mo to, si OBE. Tama? Dapat updated ka. Dapat love mo si OBE. Kasi hindi ka, sabi ni Coach Albert, sa isang mentor ni Coach Albert, sabi, hindi mo kayang mahalin. English yun eh, Tagalogin ko na lang. Hindi mo kayang mahalin. Hindi mo maintindihan yung isang bagay kung hindi mo kayang mahalin. Oh, in English, you cannot love which basta, yun na yun. You cannot love. Ayun na, hindi ko alam yung English nun eh. Basta Tagalog na lang. Hindi mo daw kayang mahalin ang isang bagay pag hindi mo naintindihan. Natango si Kuya Part Randy. Mahal niya si Mami Divina kasi naintindihan niya. Tama? Kung naintindihan mo na si OBA, mahalin mo na. Pakasalan mo na to.
para dapat updated ka na mag-attend ng trainings, committed ka na mag-attend ng trainings. Tama? Gagawin mo yung mga bagay para kikita ka kasi mahal mo si OBA. Question is, mahal mo ba yung Online Business Academy? Comment ka nga dyan kung mahal mo yung Online Business Academy. I do, sabi ni Ma'am Analisa. Grabe si Ma'am Analisa, pinakasalan na talaga on the spot. I do, coach. Diba? I believe in myself. Okay, next. Contribution. Napaka-importante guys. Baka iniisip mo member ka lang. Okay, contributor ka din. Bakit ako naging contributor, coach, sa grupo natin, sa Atomic Fusion Empire? Bakit ako contributor? Ano yung contribution ko, coach? Ang contribution mo dito ay napaka-importante. Hindi tayo aabot ng almost 50 kung hindi ka nag-contribute na mag-attend ng trainings. Hindi ka lang basta member, but you are part of the family, extended family ng Online Business Academy, Atomic Fusion Empire. Always remember that. If you are part of the family, you should love the community, you should love the group, you should love the system, you should love the trainings. Okay, and you should love your endorser and your mentors. Kasi ang contributions natin dito sa bawat isa, family tayo dito. Kaya napaka-importante ng pag-attend mo ng trainings. Kaya ngayon, na-appreciate ko lahat na nag-attend ng trainings ngayon. Kasi yan yung pinakamalaking contributions mo sa grupo natin. Hindi tayo lalago, hindi tayo dadami kung wala ka. Kaya tapikin mo yung sarili mo, I am a contributor of Atomic Fusion Empire. Yan. Parang distributor lang ah. I do. Sabi dito ni Kenneth, I do. Tapos na tayo sa I do. Oy, tapos na tayo sa I do. Hindi pa kayo natapos sa I do. Nagpakasal pa kayo eh. 'Di ba? Oh, ito na, specific, measurable, achievable, realistic, and timely. Ito yung tinatawag natin na SMART. Pag mag-hit tayo ng goal, dapat smart siya. Okay? Hindi lang yung, coach, gusto kong kumita ng malaki. Magkano? Basta. Coach, gusto kong magkaroon ng sasakyan. Kailan? Basta. Coach, gusto kong magkaroon ng bagong cellphone. Kailan? Basta. Wala pong basta pag mag-hit ka ng goals. Dapat i-apply natin yung tinatawag na SMART. Ano yung S? Specific. Ano yung M? Measurable. Ano yung A? Achievable. Ano yung R? Realistic. Ano yung T? Timely or time-bounded. For example, ngayon, gusto kong, sample sa mga first-timer, coach, gusto kong kumita ng 10,000 ngayong month of July. Specific ba siya? Yes. Kayang-kaya lang ba siya? Mamimeasure lang ba siya sa isang buwan? Yes. Achievable ba siya? Yes. Realistic ba siya as a first-timer na goal? Yes. Timely ba siya? Yes, of course. Right? Dapat i-apply natin yung SMART goal na to. Huwag kayong mag-alala, may goal setting tayo nito. Mas diin, mas specific na topic. O ito, sample sa goal. How many directs yung kaya mong i-produce this month? How many partial payment this month? How many onliners earn in 3 months? Goal income mo this month and skills to improve. Magkano ba? At ano yung skills na dapat mong i-improve? Skills ba yan sa communications? Skills ba yan sa marketing skills? Facebook skills? Posting skills? Anong klaseng skills ba yan na kailangan mong i-improve? Right? Sabi nga dito, beginners are many, finishers are few. Guys, lahat daming nagsimula. Ang daming nagsimula. Pero hindi lahat kayang magtuloy-tuloy. Hindi lahat kayang mapunta sa finish line. Ika nga nila, lahat ng first-timer, beginners, excited pa yan. Tama? Pero pag unti-unti na yung nare-reject, nadi-discourage, tama? Walang nag-how, walang nag-proceed. Tama? Walang nag-full payment, walang nag-partial payment, dahan-dahan na yan. But I believe, lahat ng mga Atomic Fusion Empires na almost 50 na mga beginners and looking forward, lahat tayo maging finishers. Okay, hoping and praying po sa ating lahat. Kung naniniwala ka, isa ka sa mga finishers,
ng Atomic Fusion Empire na magtatagumpay at kikita ng malaki, mag-comment ka dyan. Finishers ako. Yan. Hindi quitters ha. Finishers ako. Yan. Comment mo nga dyan. Declarations yan sa sarili mo na magkukumit ka talaga na tatapusin mo ang journey mo sa Online Business Academy. Comment ka nga dyan. Finishers ako. Kung isa ka sa mga committed na matatapos talaga sa journey dito sa Online Business Academy. Hindi lang panimula. Alright? So, next. Last natin, patient is better but its fruits, it's sweet. Yan. Guys, dapat marunong tayong maghintay. May isang kanta nga, dapat marunong kang maghintay. Maghintay ka lang at ako'y darating. Diba? Dapat marunong kang maghintay. Pataasin mo yung patient mo dito. Maybe hindi ka pa binigyan ng clients kasi pinapataas pa yung patient mo. Tama. Bakit endorse ka ng endorse, wala pang pumasok, pinapataas pa yung patient mo, pinapaktis pa yung patient mo. Baka kasi darating yung maraming mga onliner sa'yo, mainipin ka. Hindi mo sila kayang i-assess. Different concern pa naman. Kaya pinapataas yung patient mo. Kasi ang bunga niyan ay napakatamis na parang santol. Hindi. Na parang napakasarap na bunga ng saging. Orange man yan kung matamis. Guys, pinapataas pa yung patient mo. It's okay na ma-reject. It's okay na endorse ka ng endorse, wala pa rin nagpo-proceed. Tawanan mo lang yan. Move on ka dyan. Kasi guys, end of the day, meron at merong nakalaan na para sa'yo. Ang naniniwala ako doon, may mga taong ready na para sa'yo. Pinapataas lang talaga yung patient mo. Para pag ibibigay yan sa'yo, magiging worth it talaga ang lahat. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. Tapos na po tayo sa ating trainings. Ganun lang kabilis. And sana, yung comment nyo dyan na finishers ka, ay paniwalaan mo talaga isa ka sa magtatapos at magiging successful dito sa Online Business Academy. So yun lang po. Maraming salamat sa ating lahat. And sana meron kayong napulot na aral, meron kayong napulot na maa-apply nyo pag out ng trainings natin.